Yan. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa oras na ito. Mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Kayo po ba ay naririyan na? Hallelujah. So, bago po tayo magsimula, tayo muna po ay maghintay ng ating pong mga kasama. Hallelujah. Pero mamaya na po ako mag-aabang po ng aking pong kasama mamaya pagkatapos po ng ating pong message para meron po tayong ka-sharing. Ano po? Hallelujah. Praise you, Jesus. Narin na po ba kayo, mga kapatid? Kumusta po? Saan man po kayo naroon ngayon sa oras pong ito? Kung sa inyo man ay gabi, araw, umaga, tanghali, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay medyo parang madilim sa aking kinaroroonan kasi po ako po ay nasa sulok. Nasa sulok po ako ng bahay. At ako po ay nakabukas lang po ang study lamp. Hallelujah. So, kumusta po? Ako po ba ay nakikita nyo na? O kung kayo po ay nandyan na, ay pakicomment lamang po mga kapatid. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hello, hello. Sige po, mag-ready lang po kayo. Mag-ready lang po tayo. Para po tayo ay sama-samang makinig at mag-aral po ng mga salita ng Panginoon. Dahil napakahalaga po mga kapatid ang salita ng Diyos sa atin po mga buhay. Sabi nga po ng Mateo 4:4 na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Kasi po, kailangan po na kung tayo po ay kumakain ng ating pong pisikal na pagkain 3 beses ang araw, ay kailangan din po natin kumain ng pagkain ng ating pong kaluluwa. Amen. Sapagkat ang ating pong kaluluwa, siya po nakikipagtagpo sa Diyos. At kapag ang ating pong kaluluwa ay mahina, walang lakas, hindi po natin kayang makipag-ugnayan sa ating pong mga lilikha. Di po ba? Pansin po natin kapag tayo po ay mahina ang ating katawan, ating pisikal, ayaw natin magsalita. Tayo po ay walang lakas. Hindi natin gustong bumangon sa ating higaan dahil mahina ang ating pong pisikal. So, ganoon din po ang ating pong spiritual na mahihirapan po tayong makipag-ugnayan sa ating Diyos kung tayo po ay gutom ang ating pong kaluluwa. Ang pagkain po ng ating kaluluwa mga kapatid ay ang walang kupas at walang maliw na salita ng Diyos. Hallelujah. Wait lang po. Bababa ko lang po ng konti ang aking camera. Amen. Okay po. Sisimula na po tayo. Ang atin pong talata mga kapatid sa gabing ito ay pero bago ko po i-reveal ang atin pong pag-uusapan sa gabing ito, ay hayaan muna po natin na tayo po ay hingin po natin ang ating gabay ng ating pong Diyos sa ating pong mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po muna yung manalangin mga kapatid. Hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Nasasalamatan ka namin, aming Diyos, sa oras na ito. Tunay po na napakabuti mo, Panginoon. Na lagi po, O Diyos, yung pag-iingat mo, yung kamay mo, Panginoon, inakaabot sa amin, O Diyos. Lagi mo kaming inaalalayan. Lagi mo kaming sinasamahan. Lagi mo kaming pinapangunahan. Maging sa gabing ito, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, hallelujah, gamitin mo lamang po akong instrumento, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. At maging kalakasan po ito, Panginoon, ng aming pong espiritual na buhay. Sapagkat ito po ang aming kailangan, O Diyos, lalo na po sa mga panahong katulad po nito.
Kaya naman po, Panginoon, patuloy mo kaming palakasin, aliwin kami, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat alam namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ay may daladalang kaaliwan at kagamutan, Panginoon, ng aming pong mga kaluluwa. Kaya patuloy, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang manguna po sa gawain ito. Alam namin, O Diyos, na ang gawain ito, Panginoon, ay gawain mo, O Diyos. Kaya patuloy po, Lord God, na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gabing ito, Panginoon. Hallelujah. At pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming pong mga makakaging kasama sa gabing ito, Lord. At patuloy, O Diyos, na ilagay mo sila, Panginoon, sa iyong presensya. Maranasan ang bawat sa amin ang iyong pagsama at pangunguna, Panginoong Yesus. Hallelujah. At ikaw lamang po maparangalan sa aming pong mga buhay. Ama, ito po ang aming panalangin. Mayroon pong pasasalamat at patuloy mo, O Diyos, na pangunahan kami sa magitan po ng banal mong Espiritu, Panginoon. Na ang iyong mga salita, O Diyos, ay patuloy na basbasan mo, Panginoon, ng iyong pong kapangyarihan, sapagkat alam namin, O Diyos, na ang bawat isang nakikinig sa gabing ito, Panginoon Lord God, hallelujah, ay nangangailangan, Panginoon Lord God, ng iyong pong pangunguna. Kaya naman po, patuloy mo, O Diyos, na pangunahan kami sa magitan po ng banal mong Espiritu. Kaya aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, minsan pa sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kayo po ba inariyan na, mga kapatid? Hallelujah. So, bago po tayo magsimula, tayo muna po ay magbasa muna ng kanilang mga comments muna bago tayo magpatuloy. So, amen. So, siguro ito po ay si Pastor Meriel, itong naka-Workers of God Truth. Sister Rowena Molina, good evening, Pastor Alina. Good evening din po sa iyo, kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Ikaw po, tayo po ay sama-samang makinig at patuloy na mapagpala ng mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Alam niyo po, ang pinaka exciting part ng mga mananampalataya ay kapag nagsasalita ang Panginoon. Hallelujah. Katulad po ng ginawa po ni Maria noong pong ang ating Panginoon ay nagpunta sa kanilang tahanan ng magkakapatid, ni Lazaro at ni Maria at ni Marta, nang ang Panginoon po ay nagtuturo sa kanilang tahanan kasama po ng kanyang mga alagad at ng mga taga roon sa Samaria, ay ang Panginoon po ay naupo, at habang siya nagtuturo ay ito pong si Maria ay naupo rin po sa paanan ng ating Panginoon, at siya po ay mayroon pong pananabik na hinihintay ang mga sasabihin ng ating Panginoon. Amen. At ang sabi ng Panginoon, at itong si Marta ay talagang, sabi nga ay, ang ginagawa naman po niya din ay mabuti, dahil siya po ay concerned sa ipapakain po, ipapamerienda ni Marta sa Panginoong Hesus at sa mga disipulo niya, at hindi siya magkandatuto o magkaintindihan sa kusina kung paanong paghahanda ang gagawin niya. Kaya naman makita niya ang kanyang kapatid na si Maria sa paanan ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, wala bagang halaga sa iyo na sabihin mo nga po sa aking kapatid ay tulungan naman ako dito dahil kulang ang aking katawan sa paghahanda. Pero ang sagot po ng Panginoon kay Marta ay, Marta, Marta, lubos kang naliligalig. Mas pinili na Maria ang mas mabuti, at ito ay hindi ito aalisin sa kanya. So, pareho pong kailangan natin ang physical pagkain at maging ang spiritual. Pero ang binanggit po doon ng Panginoon ay mas pinili ni Maria ang mabuting bagay, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen? Naniniwala po tayo na habang tayo po ay nagpatuloy na nakikipag-usap sa Panginoon, hindi aalisin ng Panginoon yung kagalakan sa puso natin, na kahit na po, sabi nga ay nakikita natin na marami tayong dapat na gawin, pero first come first po. Ano yung nasa taas ng ating priority? Di po ba? Kailangan natin gawin ang lahat ng bagay.
pero meron din pong ipinapagawa ang Panginoon. Naalala ko rin, na katulad nung isang babaeng balo na naghahanap ng kanyang panggatong sa aklat po ng mga hari, na naghahanap yung babae ng panggatong at sabi niya, maluto man lang niya yung kahuli-hulihang harina sa kanilang banggerahan dahil bago man lang sila mamatay ng gutom ng kanyang anak. At dumating ang lingkod na si Eliseo, masabi doon ay sige, gawin mo ang iyong nais na gawin pero ipagluto mo muna ako ng pagkain. Alam niyo po, ang ating buhay po, marami po tayong mga kaabalahan. Pero nais ng Panginoon na gawin natin ang ating mga ginagawa, pero unahin muna natin kung ano ang sinasabi niya sa atin. Amen. Hallelujah. So, sa gabi pong ito, tayo po ay magsimula na. Hallelujah. Yes, sabi ni Pastor Meriel, di na kami, okay? Ito yung asawa ni Sister Molina, si Brother Gary Perez. Amen. Si Sister Sara Escalicas, magandang gabi po, Pastor Alina. Good evening po, kapatid. Hallelujah. Good evening din sa iyo, saan man ka po naroon. Nawa po, nasa mabuti kayong kalagayan. Si Brother Jonathan, praise God. Hallelujah. Napakaganda nung pinapakinggan ko sa iyo kanina, bro, na iyong mensahe. Ay hindi ko lang talaga siya natapos dahil ako po ay naggagawa din ng message ko. Gusto ko siyang balikan. Hallelujah. So, magsimula na po tayo. Si Sister Lucy. Hello, Sister Lucy. Gandang gabi po, Pastor Alina. Good evening din sa iyo, kapatid. Salamat po sa buhay niyo na ginagamit ng Lord. Thank you rin po sa buhay mo, kapatid, na pare-pare po tayong ginagamit ng Panginoon sa mga huling panahong ito. Dahil ito po talaga yung nararapat na tumayo po tayo sa kung ano po yung pagkatawag sa ating Diyos. Hallelujah. So, sabi niya, okay lang po, Pastora. So, magsimula na po tayo, mga kapatid. Ang atin pong mensahe sa gabing ito ay sinasabi po ng aklat po ng Pilipos, chapter 3, verse 12 hanggang 16. Kung kayo po ay may katabing Biblia, pwede nyo pong itong buklatin sa aklat po ng mga taga-Pilipos. Pilipos chapter 3, verse 12 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Basahin natin po sa atin pong sali ng ating mga Biblia. Hindi nasasanakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus. Nang tawagin niya ako, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inong Diyos. Ang kailangan lamang ay pagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Amen. So, mga kapatid, sabi nga po dito sa ating pong talata na ating pong pag-uusapan ay ito na yung talagang panahon upang tayo po ay humakbang pasulong. Amen. Kasi ang panahon po, sabi nga, kung ang pagdating ng Panginoon ay malapit kahapon, mas malapit po ngayon. Amen. Kung nung isang taon ay atin pong ramdam na ang pagdating ng Panginoon, mas lalo po ngayon ramdam natin ang pagdating ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa atin pong pagpasisimula, mga kapatid, ay ang atin pong buhay, mga kapatid, ay dinisenyo ng Diyos na hindi komplikado. Ang buhay po natin ay dinisenyo ng Diyos na napakasimple. Hallelujah. Pero, ang tanong po natin, bakit po marami po tayong nakikita na ang buhay o namumuhay ang marami na masalimuot?
magulo. Di po ba? Samantalang napakasimple po ng pagkalikha sa atin ng Diyos at ang disenyo ng Diyos sa atin pong mga tao ay napakasimple lamang. Hallelujah. So, at ang susi po ng buhay po na ito, hallelujah, ay sabi nga ay mabuhay sa layunin ng Diyos. So, kaya po pala, marami po mga tao ang, sabi nga ay mayroon pong masalimuot na buhay, mayroong magulong buhay, dahil hindi po namumuhay sa layunin ng Diyos. At maaaring siya ay nabubuhay sa kung anong layunin ang gusto niya. Ang atin pong mga pagpili sa araw-araw ay, sabi nga ay, pwedeng magresulta ng maganda at pwede rin itong magresulta ng pangit na pangyayari sa ating pagpili na kinakaharap yung ating mga pagdedesisyon sa araw-araw. Amen. So, ano po ang susi? Ang susi natin mga kapatid ay mabuhay lamang ng naaayon sa plano o naaayon sa layunin ng Diyos, na kung saan ay doon tayo nilikha, doon ka nilikha ng Diyos, doon ako nilikha ng Diyos, doon tayo nilikha ng Diyos. Hallelujah. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos bilang upang magbigay karangalan sa ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 43 verse 7, na tayo'y kanyang nilalang upang tayo'y magbigay sa kanya ng karangalan. Amen? Komplikado po ba yun, mga kapatid? Hindi po ba? Ang unang-unang layunin ng Diyos, kaya tayo ay kanyang nilikha, nilalang, ay upang mag-give glory tayo sa kanya. Upang magbigay tayo ng kaluguran sa kanya. Upang magbigay tayo ng kaluwalhatian sa kanya. Hallelujah. Pero dahil kilala po natin ang Diyos, alam niya po kung para saan ang ating buhay. Amen. Sa mga panahon po bang ito, mga kapatid, meron pa po bang naririyan na kasama ko ngayon na nakikinig na hindi pa niya alam ang layunin ng kanyang buhay kung bakit siya narito sa lupa? Amen. At para po tayo ay makapasok doon sa layunin ng Diyos na iyon, dapat po tayo ay humahakbang na pasulong tungo sa tunay na layunin ng Diyos sa atin pong buhay. Ang nakakalungkot nga lamang po, may mga tao po na one step forward, 2 steps backward. So, ang tendency po nun, hindi po tayo makakausad. Hindi tayo makakasulong sa kung ano po yung dapat nating ginagawa sa atin pong buhay. Amen. Pero sabi nga, kung tayo po ay tinawag ng Diyos sa layunin niya, na may layunin siya sa atin, papaano? Paano po tayo makakasunod? Paano po natin malalaman? Paano po tayo makakahakbang sa layunin ng ating buhay na siyang pagkatawag sa atin ng ating pong Panginoon? Ang sabi po dito, sa verse 12 muna, ng ating pong pinag-usapan sa Pilipos chapter 3 verse 12 ay ito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Di po ba? Sabi po ni Apostol Pablo, sinisikap niyang maisa katuparan ang layunin niyang Panginoon nang tawagin niya si Apostol Pablo. Sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Amen. Sabihin, marami siyang flow, marami siyang mga kakulangan, marahil. Marami siyang pagkukulang, marami siyang mga namimiss, marami siyang mga flows sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na, hindi sa ako'y ganap na. Amen. Pero
Sa dinami-dami po ng mga mananampalataya sa Biblia, isa po si Apostol Pablo na makakakitaan po natin ng matinding paglilingkod sa Diyos. Tapos siya pa po ang may sabi na hindi sa ako ay ganap na, hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng bagay. Siya pa po ang may sabi noon. Amen? So, ibig sabihin, ano man yung kanyang na-achieve, ano man ang kanyang naabot, hindi yun po ang kanya pong, hindi po siya doon naka-steady, hindi siya doon nag-stagnant, na natapos na niya, nagawa na niya, marami siyang nagawa sa paglilingkod niya sa Diyos. Hindi, kundi ano pa ang sabi niya? Ang sabi niya ay sinisikap siyang maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus sa pagkatawag sa kanya nang siya'y tawagin ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kanya pong laban ay hindi pa tapos. Ang kanya pong takbuhin ay hindi pa tapos. Kahit ang dami na po nang nagawa. Amen. Ang dami nang nagawa ni Pablo. Di po ba, nang nakita natin, halos almost 3/4 ng bagong tipan ay ang kanya pong mga sinulat. Napakarami na pong na-achieve. Ang dami na po niyang nagawa. Amen. Pero ito yung sinasabi niya, hindi sa ako'y ganap na, hindi sa siya ay nakamtan na niya ang lahat ng bagay. Hindi yon, kundi ang ginagawa niya, patuloy siyang nagsisikap na magawa niya, maisakatuparan niya ang layunin ng Diyos sa pagkatawag sa kanya. Amen. Ramdam niya sa spirit niya na ang ginagawa niya ay hindi pa sapat para sabihin niya na ako ay marami nang nagawa sa Diyos. Marami akong naipaglingkod sa Panginoon. Totoo naman po, marami po siyang nagawa na halos ang kanya pong buhay ay mabingit po sa peligro. Buwis buhay po ang paglilingkod ni Pablo, mga kapatid. Pero nakaka-amaze yung kanya pong mga statement sa kanya pong mga sinasabi. Hallelujah. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Amen? Tayo ay tinawag ng Diyos para sa layunin na maging katulad ng kanyang anak. So, yun po yung hulma. Yun po yung hulmang gusto ng Diyos na atin pong maging katulad. Tinawag tayo ng Diyos na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Sabi po ng Roma chapter 8 verse 28-29. Ako po ay sinusulat ko na para hindi po madagdag oras sa akin pong pagbubuklat ng Biblia. Ay ito po ang sinasabi. At alam ko pong ito po ay alam na natin, lalo na po tayong mga kamanggagawa. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay. So tayo po mga mananampalataya, alam natin na anuman ang nangyayari sa ating buhay, alam natin na, sabi dito, ang Diyos ay kasama nating gumagawa. Kung nagmamahal tayo sa Panginoon, kasi sabi dito ay all things work together for good for those who loves God. Alam natin na kung gumagawa tayo para sa Panginoon, kasama natin siya. Amen. Pinangungunahan niya tayo. Sabi dito, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Praise the Lord. Kasi po, habang ang mga anak ng Diyos ay gumagawa kasama ng Panginoon, ang Diyos naman po ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Kaya minsan, mayroon pong mga pangyayari sa ating buhay na, bakit ganun? Ang ginagawa ko naman ay ang alam kong kalooban ng Diyos, pero bakit ganito ang naging consequence? O bakit naging ganito ang sukli sa akin? Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Lord, gumagawa siya sa atin ayon sa ating ikabubuti. So, hindi man po natin maarok ng ating normal na kaisipan kung bakit yun ang nagiging nangyayari o nagiging outcome sa ating mga ginagawa. Pero ang sabi ng Panginoon, ito ay para sa ating ikabubuti. Amen.
Mahirap po bang unawain na gumagawa tayo ng alam nating ayon sa kalooban ng Diyos, tapos kabaliktaran ang nangyayari? Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, ito ay ayon sa atin pong ikabubuti. Hallelujah. Sa verse 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Dahil hindi pa po tayo nagkukomit ng ating buhay sa Panginoon, hindi pa po tayo isinisilang ng Panginoon, ng Diyos, hindi pa tayo iniluluwal sa mundong ito, ay alam na ng Diyos kung sino talaga ang para sa Kanya. Amen. Kung sino talaga ang para sa Kanya. Ang mga ito, itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. Naalala ko po yung sa Ephesians chapter 2 verse 10 na tayo po ay nilikha ng Diyos para po gumawa ng mabuti. Parang ganoon din po sa sinasabi dito sa chapter 8 ng Romans chapter verse 29 na tayo po ay gumagawa ang Panginoon, tinawag niya tayo sa ayon sa Kanyang panukala para sa ating ikabubuti. Amen. Hallelujah. As long as ang alam natin na tayo ay gumagawa para sa Panginoon, ano man ang mangyari sa atin, tayo po, makakasigurado po tayong hawak tayo ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Amen. Hindi po niya tayo ipapahamak. Hindi niya po tayo hindi tayo ilalagay sa kapahamakan o hindi niya tayo pababayaan na tayo po ay makahulag po sa kanyang mga kamay. Ang una ko po kaninang sinasabi ay maging katulad tayo ni Kristo. Yun po yung para malaman natin na ang layo niya ng Diyos sa ating buhay ay maging katulad tayo ni Kristo. Pangalawa ay sabi doon ni Pablo, limutin ang nakaraan. Sa verse 13 po, doon pa rin po tayo sa Philippians chapter 3. Verse 13 naman po, ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang mga nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Mga kapatid, nais ba ng Diyos na limutin natin ang ating mga nakaraan? Maaari pong hindi naman po pinapalimot sa atin ng Diyos yung magagandang bagay. Kasi, ang sabi po ng Hebreo chapter 12 ay alalahanin nyo ang pananampalataya ni Ganire, ang pananampalataya ni Ganon, di po ba? Kung paano sila nagtagumpay at paano sila nakibaka sa pananampalataya. So, ang pinapalimot po sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na sabi nga ay nakakapagpabagal sa atin pong pagsunod upang mangyari po ang kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sabi, ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang mga nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ano po ba yung nasa hinaharap natin? Ano po ba yung mga nasa unahan natin, mga kapatid? Sino po ba ang nasa ating unahan? Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos ay, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Jesus po ang nasa unahan ng ating pananampalataya. Dahil siya po yung nagpasakdal ng ating pananampalataya, siya din po ang pagtatapusan ng ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. So, ang sabi pa sa ikalawang Korinto, alam ko po na ito po alam nyo rin. Chapter 5 verse 17, kaya't ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen. So, kaya dapat po na sabi nga ay kung ito po yung dahilan kung bakit po tayo ay babagal sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Ang sabi po dito ay ang sabi po dito ay dapat po hindi na po tayo hindi na tayo dapat namumuhay sa kung ano tayo dati. Amen. Kasi po hindi po natin magagawa ang mga bagong bagay kung yung mga dating pong nating mga pagkataong atin pong papairalin. Amen. 2 Corinthians 5:17. Ang ninanais po ng Panginoon dahil binigyan na tayo ng bagong pagkatao,
bagong pangalan na tanging ang Panginoon lang po nakakaalam, bagong kaisipan, bagong diwa, parapat lamang po, no, tayo po ay magkaroon po ng bagong focus sa kung ano yung ating hinaharap. Amen. Bakit po kailangan na tayo po ay limutin natin ang ating pong nakaraan na hindi po nakapagbibigay sa atin ng lakas para po mangyari yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Bakit? Dahil po, kaya po dapat nating limutin ang nakaraan ay may pumipigil po sa atin pong pagtakbo. Ano po ang sinasabi ng Galatia chapter 5 verse 7 to 8? Mamaya po tayo mag-usap ha, pagkatapos po ng aking message. Ano po ang sinasabi po ng Galatia chapter 5 verse 7 at 8? Ang sabi po ng verse 7 na ito, mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hallelujah. Alam niyo po, ang atin pong buhay, mga kapatid, ay kung nung una po, tayo po ay maalwan, masayang tumatakbo sa takbuhin ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero ngayon, nakikita niya marahil at nakita ni Pablo, sabi niya, mabuti na sana ang inyong ginagawa, okay na sana. Pero sabi niya, sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Sino ang pumigil sa mga mananampalataya na sumunod sa salita ng Panginoon? Kasi sabi dito, sino sa inyo ang pumigil sa pagsunod sa katotohanan? Sino sa inyo ang nagbibigay ng balakid para sumunod sa Panginoon? Mga kapatid, ang ating bang dating pagkatao? O ang ibang layunin na gusto nating maganap sa ating buhay? Amen? Sabi po ng verse 8, hindi gagawin niya ng Diyos na tumawag sa inyo. Hallelujah! Kung hindi ang Diyos ang nagiging dahilan kung bakit tayo po ay napapatigil sa pagsunod natin sa katotohanan, malamang sa malamang, at yun talaga ang totoo, ang diablo ang pumipigil sa atin upang tayo po ay makasunod sa Panginoon. Yan po ang malungkot na katotohanan, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, mabuti na sana inyong ginagawa. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi gagawin niya ng Diyos na tumawag sa inyo. Hindi gagawin ng Diyos na tayo po ay pabagalin, patigilin sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. At alam natin kung sino po ang pumipigil sa atin. Walang iba kundi ang diablo. Ano po ang mga hadlang? Kung bakit po nangyayari na tayo po ay, sabi nga ay, hindi natin malimot yung atin pong mga nakaraan. Na sinasabi ni Pablo na, ang ginagawa ko ngayon, nililimot ko ang nakaraan. Pero, bakit pa balik-balik tayo dun sa ating pong nakaraan? Bakit po? Dahil mayroon pong mga hadlang. Ang mga hadlang, unang-una, ay ang ating pagiging makasanlibutan, ang ating worldly flesh. Yung ating makalaman, yung ating makasanlibutang pagnanais, pagnanasa. Hallelujah. Ano po ang sinasabi ng Santiago chapter 4 verse 4? Sabi niya, mga taksil. Parang nakaka-open, di po ba? Ang tawag sa atin ng Panginoon ay kapag tayo po ay nagiging worldly, ang tawag sa atin taksil. Hindi ba nyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman nyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Amen. So, sa mga panahon ito, napakarami po talaga ang kaaway ng Panginoon. Kahit po mga mananampalataya, kahit po tayo. Kapag po tayo nalilingat sa ating pong misyon kung bakit po kailangan nating magpatuloy, tayo po ay hindi po natin namamalayan, tayo po ay kumakapit na tayo sa gawa ng sanlibutan. Akala natin, mild lang. Akala natin, okay pa, pero hindi natin namamalayan na dadaya po tayo. Hallelujah. At ang tawag po ni Apostol Pablo doon po sa mga ginagawa na katulad po ng mga ito ay mga taksil. Kapag po sinabing mga taksil, ibig pong sabihin hindi po nagtatapat at mayroon po siyang ibang pinaglalaanan ng kanya pong
buhay. Hallelujah. So, tunay po mga kapatid na sabi nga ay ang salita ng Diyos ay matalas, matalim. Ang salita ng Diyos ay tulad ng tabak na magkabilay talim. Kasi hindi lamang po ang mga tinutukoy natin, ang sinasabi natin taksil, maging minsan po tayo, amin natin sa ating sarili. A seconds, a minute, split seconds, nagiging taksil tayo. Dahil may mga bagay po na ninanais pa ang ating pong laman, hindi po ba? Sa oras, saan pa? Sa pag-una sa mga bagay-bagay. Hallelujah. Sabi nga po, bakit ang Diyos ay kailangan na maging jealous sa atin? Bakit? Kasi po, pag-aari niya po tayo. Kanya tayo. Siya po ang lumikha sa atin. Kaya pag mayroon po tayong inuuna ng masigit sa Kanya, ang tawag po sa atin ay mga taksil. Kasi pag-aari po tayo. Para po yung mga asawa natin. Kapag po mayroon po tayong ibang hina-idol, nagtataksil tayo sa kanila. Kasi po bakit? Kasi nakipag-isa tayo sa Kanya. Umarap tayo sa matrimonyo ng kasal na nagpalit-palit tayo ng atin pong pagbabaws. Nakipag-covenant tayo sa atin pong asawa. Pero kapag po mayroon pong ibang nauuna tayo higit sa kanila, ang tawag po sa atin mga taksil. Hallelujah. So, ang sabi po dito ay mga taksil, hindi ba nyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ikinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mga nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Hallelujah. Hindi natin nanaisin mga kapatid. Ito po ay mamalagi sa atin na tayo maging kaaway ng Diyos. Kasi po bakit? Kapag naging kaaway natin ang Diyos, sino na ang kakampi natin? Hindi po tayo, sabi nga, hindi po tayo bibigyan ng kapahingahan ng kaaway. Sabi nga, parang niya tayong kakalugin upang tayo ay patuloy na manghina at tayo tuluyang bumagsak. Hallelujah. So, ano pa mga kapatid? Ano pa ang mga hadlang? Sabi ko kanina, yung dati nating pagkatao. Pinapaiwan ng Panginoon ng ating dating pagkatao na katulad ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ay nasa Efeso chapter 4 verse 22 to 24 po. Ito po ang sinasabi. Pakinggan niyo po ako. Kung kayo po may Biblia, pwede po ninyong buklatin. Pero sinulat ko na rin po. Ang sabi po dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Anong gagawin sa dating pamumuhay? Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Amen. Yung ating dating tayo, yung dating ako, ang siya pong magpapahamak sa akin kapag hindi po natin ito inalis at hinubad. Sabi nga sa isang kanta, naalala ko, alam niyo po minsan, kapag ako po ay naggagawa ng mensahe o ako po ay nagme-mensahe, yung mga nakakaalala po ako ng mga kanta na bigla-bigla ako dalang pong inaawit. Kung alam niyo po ito, sabi doon na, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Diba? Wala namang, sabi niya, wala namang matino ang isip na pagkatapos niyang magligo, magsabon, mag-shampoo, mag-lotion, ay susuotin niyang damit ay yung kanyang hinubad. Diba? Huwag na lang maligo kung hindi lamang susuotin. So, ganun-ganun din po tayo kapag ibinihis na natin ang kabanalan at katawiran ng Diyos. Ang kabanalan at katawiran ng Diyos ang ating pong ipapamuhay. Amen? Kasi dun po tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ano pa po? Sabi, iwan ninyo ang inyong dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Hallelujah. And verse 23, magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Diwa, di po ba ang diwa yung kamalayan, yung awareness? Ma-aware tayo. Ma-aware tayo na yung ating pong ginagawa ay yung dati pa nating pagkatao. Amen? May kasiyahan pa ba tayo kapag ginagawa natin ang ating dating buhay?
I doubt na tayo po ay nasa Panginoon kung tayo po ay na-enjoy natin ang mga bagay na dati na nating iniwan. Alam niyo po ba, alam ko po na i-scroll niyo din sa inyong mga Bible, yung may nagsasabi doon na ano ang naalala niyo pag naririnig niyo ang kantang ito? At ganoon din po ang nararamdaman ko sa katulad ng sinasabi nila, yung mga tugtog na mga malulungkot. Ganoon din po ang nararamdaman ko, nalulungkot ako pag narinig ko yun. At ganoon din po ang nababasa ko sa mga comment nila. So, ganun pa ba ang lagi nating gustong maalala, yung malulungkot na bagay sa ating buhay, di ba? Hindi. Kasi naiiwan na natin yun, iniiwan na natin yun. Amen. At ang ating hinaharap ngayon ay ang mga bagong bagay. Ang sabi pa sa verse 24, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Yan po ang ine-expect sa atin ng Panginoon, na makita sa ating bagong pagkatao, yung ating bagong pagkatao na ano po, na ka-image, kawangis at kalarawan ng atin pong Panginoon. Doon tayo nilikha, di po ba? We are created by image and likeness of God. Ang sabi po ng Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Nilikha tayo, sabi ng Lord, likhain natin ang tao, atin siyang gawing kawangis at kalarawan natin. So, kapag tayo bumabalik sa ating dating pagkatao, sino ang nagiging kawangis natin? Hallelujah. Nadadaya tayo mga kapatid. Hallelujah. So, ano pa ang nakapagbibigay hadlang sa atin pong pagsunod sa Panginoon? Yung ating nakaraan talaga. Yung talagang nakaraan ang malimit po na makapagpabagal hanggang sa hindi na po tayo gumagawa para po makasunod tayo sa Panginoon. Pangatlo, sikaping makamtan ang nasa hinaharap. Nandito pa rin po tayo sa Filipos chapter 3. Ang sabi sa verse 13b ay ito, ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Bakit kailangan limutin ang nasa hinaharap? Bakit kailangan limutin ang nakaraan? At ang kanya pong, sabi ito ni Pablo, at ang kanya pong sinisikap na makamtan ay ang nasa hinaharap. Bakit kailangan niya limutin? Sabi nga, dahil may humahatak pababa, pabalik-balik lang tayo sa mensahe ito, may humahatak sa ating pababa. Anong sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8? Alam ko po na ito po ay gamay na natin dahil ulit-ulit lamang po tayo. Paikot-ikot lamang po ang mensahe natin mga kapatid dahil dito po talaga tayo dapat na mamulat. Sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalabang dyablo, na gaya ng iyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Kaya, sabi nga, ay maging mapagbantay tayo. Amen? Maging mapagbantay. Ano bang ginagawa ng bantay? Diba ang ginagawa po ng bantay ay, siya po ay sabi nga, laging aware, laging gising, lagi siyang nakamatsyag sa kung ano yung nasa paligid niya. Hallelujah. Ang dyablo na kalaban natin ay parang liyong gumagala na humahanap ng kanyang masisila. Ano pa ang sinasabi ng Job chapter 2 verse 2? Inaas ko po mga kapatid sa salamin, ako po ay duda ang mata. Nung tanungin po ng Panginoon si Satanas, kasi po ang mga anghel ay lagi pong nagpaparo at parito kasama si Satanas sa langit. Ang sabi po, ang tanong po ng Panginoon kay Satanas ay, saan ka galing? Saan ka nang galing? Ano po ang sagot ng Satanas? Nagpaparoot pa rito sa buong daigdig. Bakit? Kasi po, naghahanap po siya ng ipaparatang niya sa mga anak ng Diyos. Lagi po siyang naghahanap ng mali. Para po, tayo po ay kanya pong makundina. Amen? Ano po ang sinasabi ng dyablo sa mga tao na mga mananampalataya na hindi po aware sa kanyang pamumuhay? Maaari po ang sumbong ng dyablo sa Diyos ay, yan na
Yan ba'y anak mo? Bakit ganyan ang buhay? Oh, sabi mo, anak mo yan. Anong ginagawa niya? Paruot parito si Satanas sa buong daigdig. At siya ay naghahanap ng kanya pong ire-report sa Panginoon na, yan ba yung anak mo? Bakit ganyan ang ginagawa? Akala ko ba yan ay mga tagalangit? Bakit parang hindi panlangit ang ginagawa? So mga kapatid, ito po ang trabaho ng Satanas. Pero ang nais ng Panginoon, tayo po ay humakbang ng diretsong pasulong. Huwag tayong papipigil. Sabi nga ay huwag tayong paapekto. Dahil ang anuman ang ginagawa ng dyablo, alam natin na ito po ay kaya po nating mapagtagumpayan kung pinapangunahan po tayo ng layunin ng Diyos. Amen. Ano po ang sinasabi ng Kawikaan chapter 4 verse 25 to 27? Ang ganda po ng sinasabi ng nasa kasulatan na ito, ng sali ng Biblia na ito sa Kawikaan chapter 4 verse 25 hanggang 27. Sabi dito ay, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Laging sa hinaharap ang pukol, ang tingin. Sabihin ay, ang pukol, yung atin pong matay laging doon nakatuon sa hinaharap sa unahan. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Verse 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. O lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang na palayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Ang ganda, di po ba? Ang sabi po ni David o ni Solomon sa Kawikaan ay, sabi dito ay, palaging sa hinaharap ang pukol ng atin pong tingin, ng atin pong mga mata. Ituon ang ating pansin to sa kung saan tayo patungo. Huwag daw tayong lilingon sa kaliwa, huwag lilingon sa kanan. Dahil, sabi niya, ang atin pong gawin ay lagi tayong humakbang na palayo sa kasamaan. Amen? Para din katulad dyan sa Awit chapter 1 verse 1. Ang sabi po doon ay, mapalad ang taong hindi naaakit niyang masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Amen? Papayag ba tayo mga kapatid na tayong mga mananampalataya sa pamamagitan ng ating buhay na papagtawanan ang ating pong mga kapatid nang dahil po sa ating pong pamumuhay? Hindi po ba? Di po ba hindi? Kaya kailangan, huwag tayong umupo sa upuan ng manlilibak, sabi doon sa ibang salin sa Awit chapter 1 verse 1. Huwag tayong makisangkot sa kanila nang walang kinalaman sa pagpunta sa langit. Pero hindi po naman sinasabi na hiwalayan natin sila. Ang sabi doon ay, dahil bago tayo makaalis sa sanlibutan ito, na sabi doon, huwag tayong maging makasanlibutan para tayo hindi natin sila makasama, ay kailangan nating umuna na mapuntang langit. Hindi po nang sinasabi. Tayo ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo mamuhay na makasanlibutan. Dahil kailangan natin pong mabahanggan ang salita ng Diyos ang mga tao na nasa sanlibutan pa. Dahil sila man po ay pinagbuwisan din ng buhay ng ating pong Panginoon. Pero kung tayo po ay sa atin pong mga ginagawa sa atin pong buhay, tayo po ay sabi nga ay bumabagal lang atin pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Check our heart, check our motives, check the Word of God. Kung tayo po ba ay nakaangkla pa sa salita ng Panginoon. Hallelujah. So, pang-apat po, magpatuloy tungo sa hangganan. Sa verse 14 po ng Pilipos chapter 3 verse 14 ay ito, nagpapatuloy nga ako tugo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Amen. Inaasahan po ba natin na ang atin pong ginagawa dito sa lupa ay hahantong sa langit? I-check natin ang ating mga sarili. Kung sa tingin natin ay hindi ito hahantong sa langit, stop in the name of love. Kung sa palagay natin may napapahamak
na mga kapatid natin sa pananampalataya sa ginagawa natin, stop in the name of love. Kung hindi aabot sa langit ang ating ginagawa, stop in the name of love. Hallelujah. Di po ba? Sabi nga ay, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Ibig sabihin, siya ay hindi siya tumitigil. Siya ay talagang masikhay na tumatakbo. Kung tayo po ay nakakita na ng mga, sabi nga ay sa tracking field, dito po dati, nung ako po ay bago-bago pa lang, uso pa po dito po sa lugar namin, sa Kalapan, yung pong nagtatrack and field kapag po nagpapiesta, na iniikot po nila ang isang barangay nang kailangan po sila ay mauna sa finish line. Ganun po. At kailangan ay meron tayong endurance, meron tayong matibay na pangangatawan para po marating natin nang tayo po ay walang sugat, nang tayo ay malakas pa rin ang finish line. So, kaya ang sabi ni Pablo ay nagpapatuloy siya tungo sa hangganan. Dahil meron siyang gustong ma-achieve. Ano yun? Yung crown of life. Ang nais niya, mga kapatid, ay makuha niya yung gantimpala sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, yan po ba'y nakalagay sa puso natin? Na kaya tayo nag-i-strive sa paglilingkod sa Panginoon dahil mayroong reward na naghihintay sa atin doon sa langit? Kung hindi po yan ang dahilan kung bakit tayo po nagpapatuloy, ilagay po natin sa ating isip, bakit po tayo nagpapatuloy? Ilagay natin sa puso natin, mayroon akong ginugustong makuhang gantimpala sa langit. Alin yun? Yung buhay na walang hanggan. Yun po ang unang-unang dahilan, di po ba? Hindi yung karangyaan hindi na po yun Kasi, yun po ay, habi nga ay given na yun kapag tayo nasa langit. Pero ang kailangan po nating ma-achieve, ang kailangan po nating ma-strive, ay yung buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Kaya nga po, tayo po ay sabi nga nagsusumakit. Kapag po sabing nagsusumakit, hindi po ito madali. Hindi po ito masarap. Ito po ay maaaring galos-galusan tayo sa atin pong paglakad. Nananakit may nananakit ng ating damdamin, may nananakit ng atin pong emosyon. Marami pong ating mararamdaman. Dahil po tayo ay nasa lupa pa. Kaya po naramdaman natin ang mga 5 senses na yan. Pero kung yun po ay magiging dahilan ng ating pong pagtakbo, iwaksin natin. Amen? Iwaksin natin. Magpaalalahanan tayo with love. Tayo po ay patuloy na magpanalanginan. Kasi hindi natin maaabot ang mga tao. Hindi natin sila mako-comfort, hindi natin sila mahahawakan physically. Lalo po tayo dahil po nasa online lamang. Pero yun pong panalangin ay wala pong limitasyon. Lampas-lampasan po ito. Amen? Ganun po ang ating gawin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, nagpapatuloy siya tungo sa hangganan. Hallelujah, Jesus. So, ang kailangan po, maging tiyak ang atin pong bawat paghakbang, maging tiyak sa bawat paghakbang natin, sa bawat pagtakbo natin, siguraduhin natin na ang atin pong mga paa ay nakatungtong sa daan ng Panginoon. Ano po ang sinasabi ng unang Korinto, chapter 9, verse 26 to 27. Hayaan niyo po, mga kapatid, na basahin ko po ito sa inyo. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Di po ba? Sabi ni Pablo, siya ay tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi siya nagpa-punching bag. Natamaan kung tamaan, sumala kung sumala. Si Pablo po ay tumatakbong tiyak sa daan at layunin ng ating pong Panginoon. Hindi siya sumusuntok sa hangin. Hindi siya yung bahala na kung tamaan. Kung hindi po ganun ang kanya pong sistema sa kanyang buhay. Kaya ang ginagawa po ni Pablo, ang ginagawa po ni Pablo sa verse 27 ng unang Korinto chapter 9 ay ito, pinapahirapan ko ang aking sarili.
Pinapahirapan ko ang aking sarili, sabi niya. At pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Hallelujah. Mga kapatid, marami na tayong na-deliver na salita ng Diyos. Marami na tayong na-sharingan na mga tao. Di po ba? At tayo po ay natutuwa sa Panginoon. Tayong lahat, marahil nararamdaman natin na tuwang-tawa tayo kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na yung mensahe ng kaligtasan. Tuwang-tawa tayo, sabi nga para tayong nakatungtong sa ulap kapag alam natin na nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, sabi niya, pinahihirapan ko ang aking katawan. Sinong gugusto na pahirapan ang sariling katawan? Pero si Pablo po, ginagawa niya po yun. Bakit? Ano pa ang ginagawa niya? At sinusupil ang sarili. Ibig sabihin, mayroon siyang ginagawang pag-ayaw sa gusto ng kanyang katawan. Pag-ayaw ng gusto ng kanyang sarili. Sinusupil niya ang kanyang sarili. Pinahihirapan niya ang kanyang katawan. Bakit? Bakit na po ginagawa ito? Bakit? Kasi ang iniisip niya, baka pagkatapos niyang mangaral, pagkatapos niyang mag-share ng Word of God, ay siya naman ang itakwil. Bakit? Dahil baka hindi po niya nagagawa yung kanya pong ipinapangaral sa iba. Di po ba? Ito yung pinaka balungkot na destinasyon ng mga mananampalataya. Yung share ka ng salita ng Diyos, tapos yung iba tuwang-tuwang tumatanggap nito. Pero tayo palang nagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo pala yung mismong hindi nakakagampan ng sinasabi natin. Hallelujah. Yung tayo ay, sabi nga ay, tayo ay mainit na mainit sa araw po ng pagsamba. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, tayo po ay bumabalik sa kung ano yung atin pong iniwan. Sabi ni Pablo, pinahihirapan ko ang aking sarili, pinahihirapan ko ang aking katawan, sinusupil ko ang aking sarili. Dahil bakit pagkatapos na ako ay mangaral, siya naman ang itakwil. Huwag lamang po tayong tagakinig ng salita ng Diyos, kundi maging hearer o maging tagasunod din. Hallelujah. So, gawin po ang lahat ng makakaya. Gawin ang lahat ng makakaya. Kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa atin, napakarami po, sabi natin. Bakit ano ba yung ipinapagawa? Napakarami po, mga kapatid. Ano po yung lesson sa atin ng Panginoon? Halos araw-araw may sinasabi ang Panginoon sa atin. Ang sabi po ng verse 14, gawin niyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo. Ito po ay nasa Pilipos chapter 2 verse 14 to 16, basahin ko po. Gawin niyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. That is our life testimony, mga kapatid. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay mapagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagalo. Alam niyo po ba? Tayo po yung, sabi nga ay tayo po yung crown ni Timothy. Tayo yung sabi nga ay tayo yung testimony ni Timoteo sa harapan ng Panginoon na hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang ginawang pagpapagal sa atin. Nang tayo nakabasa ng salita ng Diyos, tayo ay tumalima. Nung tayo, mga kapatid, ay nakarinig ng salita ng Diyos, hallelujah, ang bawat isa sa atin, sabi nga ay naging pagpapala sa bawat isa. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ay gawin natin ang lahat ng ito ng walang pagtutuos o walang pagtutol at pagtatalo. Dahil tayo po ay mga ulirang anak ng Diyos. At sabi nga ay tayo ay malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sino po yung mga taong liko at masasama? Ito po yung mga hindi mananampalataya. Na kung tayo po mga mananampalataya ay nakikita nila
na gumagawa din ng katulad ng sa kanilang ginagawa, wala na po tayong pinagkaiba. Amen. Kaya ang dapat lamang po makita sa mga nasa sanlibutan na tayo pong mga mananampalataya ay naiiba sa paraan ng kanila pong pamumuhay. Sabi doon, para tayong mga talang nagniningning na nakikita ang ating mabubuting gawa. Hallelujah. Kasi yan po yung kaibahan, magiging pagkakakilanlan, magiging identification po habang tayo po ay natupo sa magulong sanlibutang ito. Hallelujah. At dahil po doon, ipagmamalaki po tayo ng atin pong Panginoon na hindi po nawalan ng kabuluhan ang kanya pong ginawa sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At lima po na panghuli, mamuhay ayon sa natutunan na natin. Hindi ko po matiis na wala akong salamin talaga. Verse 15, ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ito na po yung ating life application. Nasabi ni Pablo ay ganyan dapat ang inyong maging isipan ng mga matatatag na sa pananampalataya. Yung kanya pong ibinilin sa atin, yun po yung ipinapamuhay natin. So, ibig sabihin po na tayo yung nakaroot, tayo yung nakaugat na sa salita ng Panginoon, rooted by the Word of God. Amen. Tayo po yung mga, sabi nga ay, tayo po yung malalalim na sa pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. At ito po ang atin pong pinagsisikapan na sa ating buhay ay magampanan natin yung layunin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. At ang sabi pa, ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang mga natutunan. So mga kapatid ko, ano po yung life practices natin, yung po yung ating natutunan sa ating pong Panginoon. Ang sabi ni Pablo, ang gawin lang natin ay, ang kailangan lang natin ay ipagpatuloy natin ang mga natutunan natin. Ano po ang natutunan natin sa Panginoon? Ang sabi po ni Pablo na nag-i-encourage po sa atin ay ipagpatuloy kung ano yung natutunan natin. Ibig sabihin, huwag tayong hihinto. Dahil pagdating ng panahon, ipapaunawa ng Diyos ito sa atin kung hindi natin ito naiintindihan. Basta magpatuloy lang na huwag itong mahinto, huwag itong matigil. Hallelujah. Upang hindi po tayo masabihan ng katulad po ng sa aklat ng Epeso, sa pahayag, sa iglesia ng Epeso na hindi ka na katulad ng dati. Sabi ng Lord doon ay hindi mo na ako mahal, hindi ka na katulad ng dati. So mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos sa kanyang layunin. Natakbuhin natin ang takbuhin na sa ating harapan upang kamtan natin ang ating gantimpala na buhay na walang hanggan doon sa piling ng ating Diyos sa langit nating bayan. So mga kapatid, ano po, meron pa po bang pumipigil sa atin upang tayo po, sabi nga ay makatakbo sa takbuhing ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Paano po ba ako magkukuha dito para ako po ay makapag-add? Hallelujah. So, search natin. Pastora, invite kita. Adding. Meron po bang, ay, na-decline. Bakit po na-decline si Pastora? Hallelujah. So, sino po ang gusto sumama sa akin dyan mga kapatid? Samahan niyo po ako na tayo po ay mag-sharing sa ating pong pinag-usapan. Sino po ang gusto po na samahan po ako? I-accept niyo lamang po ako mga kapatid para po tayo po ay magbahagi na ng ating pong narinig sa gabing ito. Adding. Ay, bakit na-decline? Hallelujah. May na po ng konti. Na-decline po kasi.
Pastora Meriel, andun pa po ba kayo? Ay, makikinig lang daw sila. Sige, bago po tayo mag-sharing. Alam mo ito. Gandang. Sige po. Ay po. Madilim. Okay lang po. Sige po. Ang atin pong topic ay Pilipos chapter 3 verse 12 hanggang 16 po, Pastora. Gandang gabi po mga kapatid. Salamat sa pagsama nyo. Dagdag kaalaman. Pati muna po kayo sa kanila. Hallelujah. Amen. So, magandang gabi. Madilim dito sa amin. Nagtitipid ng ilaw. So, magandang gabi po mga kapatid. Salamat po sa mga pagsama nyo. Napakasarap po na makinig ng salita ng Diyos. Kasi lalo tayong lalalim ang pananampalataya. Kaya salamat po. Kung meron po tayong pinaka dapat gawin, yun po ay patuloy na magpakalalim sa salita ng Diyos. Kaya po salamat po dun kay Pastora Lina na rooted in His Word. Kailangan po natin sa panahon natin na sa last days na tayo ay maging rooted sa salita ng Diyos. Kasi yun po ang ating sandigan at strong foundation. Amen. So, amen. Ano po yung topic nyo, Pas? Yung pong mamuhay ayon sa layunin ng Diyos. Yun po yung pagkatawag sa atin po ng Panginoon. Amen. Diyos. Amen. Tunay nga po. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi. Tunay nga po na napakahalaga na tayong mamuhay sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos sa iyong buhay at sa aking buhay. Bakit po? Kasi kung hindi po tayo mamumuhay ng ayon sa layunin ng Diyos, sa plano niya sa ating buhay, anong plano ang dapat ang masusunod natin? Eh di sa kabila, eh di po ba nakakatakot? Mas mabuti na po na sundin natin yung plano ng Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, kasi mas maganda yun, Pas. Kasi dalawa lang naman po ang pamimilian, di po ba? Amen. Yung plano ng ating buhay o yung plano ng kabila sa ating buhay. Kaya po talaga tayo ang pipili. Kaya nga po ang ating buhay ay life is a matter of choices. Kaya po pala binigyan din tayo ng Panginoon ng freedom to choose. Kaya po nakakatakot pa. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pagpili, layunin niya o pangdadaya ng away. Kaya lang, Pas, kagaya po dito sa iyong topic, talaga pong gusto nating magsumikap na mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Pero po, meron ngang nanggugulo, may ruring layon na, Pas. Oo, at kapag hindi tayo naging maingat, ay, maruroring, may gumaganon. Mawawala tayo sa plano ng Diyos kapag tayo ay hindi naging matalino, katulad ng ahas, be wise like a snake, but gentle like a dove. Yes, Ayun. Tayong katulad, ngunit maging maamo tayo na katulad ng tupa. Ini-add natin si Nanay Ellie. Baka siya Sige ay... po. Siya po. Para po ba? Ellie Abrigo? Ay, dinikline. Yung iba. Baka po busy si Nanay Ellie. Baka nakikinig lang talaga siya. Opo. So, nakakatuwa po na tayo ay nagmumuni-muni ng salita ng Diyos. Napakasarap. Amen. Let's join po ating pong sharing. Yes. Sino pa po ang nandyan? Kung hinihintay, tayo po muna ay magbati sa kanila po. Sige po. Siguro po ikaw ang ama nito. Ikaw ang nagsabi to. Sa biyaya ng Diyos po. Amen. Hallelujah. Sabi pa po yung hadlang ay iwanan ng dating pamumuhay. Kubarin nyo na. Sorry ko ba naglagay nito? Amen. Sa 18, amen po. Heart po si Sister Paula Buhoyon. Magbago
ng diwa, awareness. Sabi naman ni Sister Lucy, amen. Sister Lucy uli, hindi po dapat balikan ang nakaraan dahil binago na tayo ng Panginoon. Amen po, totoo po yun. Kasi po hindi po tayo makakapin sa ating paroroonan kung tayo po ay sabi nga, lumilingon-lingon tayo sa atin pong nakaraan. Kasi po yung kung nasa unahan, nasa hinaharap po ang nais ng Diyos na atin pong strive. Yes. Amen. Balik-balik din na sister dito. Sabi Sister Noemi, good evening po Pastor Rin at sa mga kapatid. Good evening din sa iyo kapatid. Asan ka ba? Invite ka namin. Oo nga. Baka malakas ang wifi. I-search natin si Sister Noemi. Amen. Salamat po na makaka-bless naman ang topic niyo. Bakit hindi wala siyang research sa kanila? Sister Ruth, nandiyan ba sila sister? Sige po mga kapatid, huwag po tayong mahiya na tayo po ay magpalitan po tayo ng ating po mga sharing. Amen. Sister Biron, okay ka ba? Pwede ka bang add? Sister Biron, anong oras na ba sa ngayon? Ay, Amen. sa ibang bansa, anong oras na? 11 na sa kanila, sa Marianas Islands, Sister Biron. Wow. Hallelujah. Try natin kung siya po ay gising pa. Sister Bron. Sister Veronica. Basahin muna po natin ang kanilang mga comments. Amen. Sige po. Ilaan po sabi ni Sister Lucy, ilaan po natin ang ating panahon sa Panginoon. Tunay po. Kasi po, malapit na po dumating kapag hindi po natin ito, o baka po miss natin itong miss natin yung panahong lumilipas. Hindi na po ito magbabalik. Verse 23, sabi ni Pastor, kaping limutin ang Amen. Amen. Ayun. Hindi po natutulog yung mga guard. Amen. Totoo po. Kasi po, malaki po ang pananagutan, di ba, Pastora? Yung mga gwardiya. Malaki po ang kanilang pananagutan kapag sila po ay matulog sa kanilang duty. So, ganoon din po. Oo nga, mahirap yung trabaho ng gwardiya. Okay na. Amen. Okay. Tutunan. Ipagpatuloy natin, sabi ni Sister Anel, Amen. Si Sister Marisa Capitan, Amen. Anel, makinig lang ako. Sabi ni Sister Ann, pakikinig lang daw siya, Pastora. Hallelujah. Ako din po, listening. Hallelujah. Sister Anel, ay magandang gabi, Pastor Ariel. Binabati ka ni Sister Anel, Sister Pastora. Hallelujah. Naggabi po, Pastor Ariel. At sabi po ni Sister Joel Mamandia, tunay po. Sabi ni Pastor Helpa, yes po, Amen. Po kaya igising pa. Hallelujah. Tingnan natin. Yes, salamat po mga kapatid. Dagdag kaalaman po tayo, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para tayo lalong lumalim sa pananampalataya. Si Brother Jonathan, nandyan po siya. Mahina daw ang wifi. Okay lang po. Din ko. Ano ko, baka bawal mapuyo kasi si Sister Help pa. Pero ina-add ko po siya. Baka sakali po na siya po ay mag-join. So mga kapatid, Pastora, sa totoo lang po, sabi nga ni Pablo na sinusuko ko ang aking sarili at pinihirapan ko ang aking katawan dahil baka pagkatapos na siya imangaral ay siya naman ang itakwil. Hirap po di po ba yung nag-effort na tayo ng maraming taon sa pagsunod. Pero kailangan po rin pala bantayan natin ang ating sarili. Yes, totoo po, Pas. Tayo pong nagtuturo ay sabi nga ay huwag hangarin ng marami na magturo dahil mahigpit ang pananagutan. Mahigpit ang na maging sa mga tagapagturo. Amen. So, pero wala naman tayong magawa kung tayo tinawag ng Lord na maging tagapagturo. Di po ba
So, ang kailangan na lang po talaga ay sabi nga ay gawin kung ano po yung pinapagawa. Amen. Sa buhay Amen. po talaga, ay talagang Yes. At saka, kayo po. oo nga. Pas, na-realize ko rin po, yun yung sinasabi na, alimbawa, kagaya po natin na tagapagturo, so syempre, tayo ay nagtuturo. So, dapat patuloy natin ituro yung katotohanan. Kasi kung ang ituturo natin ay kabulanan, mananagot tayo. Dumamuhay na tayo sa katotohanan. Ituro na natin yung katotohanan. Kasi po nakakatakot eh. Halimbawa po 'di ba, akala natin nakatayo tayo, akala natin at kasama tayo sa kaligtasan. Pero pagkatapos natin magturo, hindi naman pala tayo makakasama. Parang nakakatakot po. Lungkot, nakakatakot. Ano po? Dahil po tayo, ang ating pong page ay sabi nga ay workers of God truth. So, kailangan po talaga nating ituro ay yung totoo. Tama. So, sabi nga ay tayo ay nagbubulahan lamang kung ang ating pong ituturo ay yung pong mga bagay na sabi nga, gusto lang natin marinig. Pero sabi nga, with love. Yes. Amen. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. O mismong ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kasi karakter ng Panginoon. Amen. At saka po doon sa topic nyo, talagang doon sa pinakahuli, no turning back. Di po ba magpatuloy? Kasi kung tayo ay magta-turning back, pabalik sa dati, ay paano natin makakamtan yung pangako ng Panginoon na buhay na walang gandi, di mawawala ng saysay lahatan po. Sayang. Kaya po talaga, napapaisip din po talaga, parang nakakalungkot na, halimbawa ako na lang po sarili na, ako na lang halimbawa ako, sa kalahati ng aking buhay, ay nasa mundo ako, tapos nung ako ay naligtas, na-excited ako maglingkod, pero nung bandang huli, ay hindi rin naman pala ako magtutuloy, parang nakakatakot po talaga. Kaya ang hirap nga, yes, sa isip ko ay, Lord, ayaw ko nang mamuhay sa kasinungalingan, ayaw ko nang mamuhay sa kahipokratihan, dahil iniligtas mo na ako, ayaw ko nang balikan yung dati kong pagkatao. Yung po parati ang napasok sa isip ko. Kasi nakakatakot nga eh. Hindi po tayo makakaiwas sa hatol ng Panginoon. Kapag po ating pong binaliwala kung ano po yung tawag sa atin ng Panginoon. Di po ba? Kahit baliwalain natin, ang maraming mga tao, kaya ayaw nung makinig ng mensahe ng Panginoon kasi naisip nila kapag nalaman nila ang pinapagawa ng Panginoon, hindi nila sumunod, sila ay managot. Kaya hindi sila nakikinig para wala silang alam. Pero hindi naman po ganoon eh. Kahit hindi natin narinig, pero alam natin may pinapagawa sa atin ng Panginoon, meron pa rin po paghatid sa atin ng Diyos. Hallelujah. Lori Jacobe, amen po. We need to be reminded all the time po with His Word. Salamat po Pastor Alina and Pastor Meriel Pilar. God bless po. God bless sa iyo kapatid na Lori. Taga saan ka po sister? Ito naman po si Gina Balaoro. Good evening po Paslina, Pas Meriel, sa lahat ng mga kapatid kay Christ. God bless po. God bless you Sister Gina. At si Brother Jonathan po. Mahina po ang way ko. Kailan po bro? Sabi ko po na sarap sanang mag-share sa pangangaral araw-araw sa jeep po. Pumasok sa work, umaga at hapon ang pangangaral po. Salamat sa binigay na kalakasin sa akin. Amen. God bless ka kapatid. Talagang ako po ay humahangan sa iyong katsagaan na magturo kahit po nasa trabaho ka. Amen. Hallelujah. Sa atin, hindi na tayo po ay magturo ng sarili ng Panginoon sa ating mga kapatid. Sabi pa ni Nanay Eli, Shalom po, Pastor Alina and Pastor Meriel. God bless everyone. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen.
Hallelujah. So, wala po. Ang inisip ko, nawala po tayo. Pero hindi naman po tayo nawala. Baka humina lang kapatid ang iyong signal. Sabi po ni Mr. Helpa, yes po, amen. So, meron pa po tayong na-miss na basahin, Pastora? Meron pa po bang nabasa? Yes, meron po ditong mga sina Sister Anne A, Marisa Capitin, salamat po sa mga message nyo. Lucy Maliksi, si Sister Werma Mandea, salamat po. Sister Helpa, salamat po sa inyo. Sister Ellie, sino pa ito? Jonathan, ayan. So, Sister, sino pa to? Paula, Marites, ipag-pray niyo po ang bagyong parating sa Pinas. Huwag matuloy. May bagyo na naman, Pas? Hindi ko po babaltaan pa po. Kasi Parang po, may game ako bagyo. nanonood. Wala kaming Kaya- TV. Sabi ni Sister Martes Pilar. Pastora, ano mo po ito? Pilar po, Pamangkin Piedo. ko po. Pamangkin ko nasa Dubai. Kaya sabi niya, pag-pray po natin ang bagyong paparating sa Pinas na huwag nang matuloy. Amen. Hallelujah. Amen. So, hindi ko makita na yung iba. Kapag nasa taas na po, hindi ko na makita. So, salamat sa kanilang mga buhay. Sa Sister Mia, ayun, Mia Cantara, salamat po mga kapatid. Mr. Noemi. Amen. Sister Naomi. Hallelujah. Sorry ko na po mag-pray ng atin pong closing prayer. Tsaka po, bagutin mo na rin po. So, okay na po yung iyong conclusion doon sa iyong topic. Gusto ko pong basahin yung sinabi mo dito sa Proverbs, yung kanina ng aking isang salin. Chapter 4, 25-27, yung sinulat mo, Pastora. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot. Amen. Hallelujah. Grabe po ang salita ng Diyos, Yung salita ng Diyos ay talaga pong ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan at nagbabago ng buhay ng tao. Salamat sa Diyos na to na grabe po ang hirap maarukin ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang hirap pong arukin. Kaya po tunay na magpasalamat tayo kasi kagaya po natin, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos pero pinaging dapat tayo dahil tayo ay iniligtas ng Panginoon at tayo ay nagagamit ng Panginoon sa kanyang kaharian, bagamat marami po ang bumabatikos na ang mga babae ay sabi, tumahimik lang. Ay paano nga po tatahimik ang babae kung ginagamit din naman ng Panginoon, di po ba? So, kaya po salamat sa Panginoon na tayo rin naman po ay biniyayaan na makapagbahagi ng salita ng Diyos. At saka po, ang Diyos naman ang author ng kanyang salita na kahit tayo babae ay tayo naman po ay may paggagamitan din naman. Kaya salamat sa Panginoon. So, sabi dito ipag-pray natin na malusaw na yung bagyo. Ipag-pray po natin yung bagyo. Amen. Ipag-pray po na malusaw ang bagyo. Tapos sabi ni Brother Jonathan, Pastora, sa movie na Ninja Turtle, yung kalaban doon, balak niyang i-alter ang mga DNA ng mga biological beings. So, ipag-pray lang po natin kasi ang Panginoon naman po ang may control ng lahat ng bagay. Kung ano man po yung nangyayari sa ating panahon ngayon, sigurado naman na pinahintulutan ng Panginoon yan. Para po mangyari, para po makabalik siya. Ano po? Yes po. Kasi po, yun po ay talagang mangyayari para yung mga signs kanya pong pagbabalik. Kaya sabi nga ay mangyayari po yun kasi yun po ay nasasabi. Amen. Hindi natin mahadlangan yon. Ang magagawa lang po natin siguro sa panahon natin na tayo ay ingatan ng Panginoon na manatili sa pananampalataya
hanggang sa pagbabalik niya, hanggang mapangyari yung mga pagdagit. Ano po? At syempre habang nandito tayo, ay huwag tayong magsasawa na ibahagi ang gospel. Kaya nga po kahit sa ganitong online, ay makapaghayo na rin tayo. Amen? So, kung wala na po pas, tayo po ay mananalangin na po ba? Opo, ikaw na po ang mag-ano din sa atin pong mga announcement po. Okay po. So, sige po mga kapatid, maraming salamat po sa mga kapatid na sumama ngayon sa gawain na to, sa pangunguna ng ating Pastora Lina. Salamat po na naandyan po kayo. At itong gawain ito ay gawain po ng Panginoon. Tandaan po natin na kami mga instrumento lamang to spread the love of Jesus, to spread the gospel of God, para marami pa makarinig, para po mapabilis ang pagbabalik ng Diyos sa kanyang pagdagit sa mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa gabing ito, sa pribilehiyo na patuloy mo pong magamit ang kapatid namin na si Pastora Lina, O God. Tunay nga po na hindi ka tumitingin sa mga gender namin. Tinitingnan mo yung mga puso na teachable, puso na available sa paglilingkod sa iyo. Kaya Ama, patuloy mo po siyang pagpalain at patuloy mong bigyan siya ng patuloy na word of wisdom, knowledge and understanding para po sa mga susunod na araw ay maggamit mo pa siya to spread the gospel, to spread the word of God sa mga tao, at ang bawat makakarinig po, Ama, ay magkaroon ng pagbabago, mayroong pagliligtas, mayroong mga magaganap na bagay sa mga buhay ng mga tao dahil ikaw nagbabago. There's a power in the name of Jesus, there's a power by the blood of Jesus, at merong kapangyarihan ng iyong salita para magbago ng mga buhay. Kaya naman, Ama, patuloy ko po siyang inilalapit sa iyo. Salamat sa kanyang dedication na patuloy siya na makapaglingkod sa iyo. Kaya po patuloy mo pagpalain ang kanyang buhay, kalusugan, ang kanyang pamilya, ang kanyang sambahayan, ay patuloy na dumaloy ang iyong pagsama, ang iyong paggabay sa kanyang tahanan. Dahil alam ko, Panginoon, nandun yung puso niya na makapaglingkod sa iyo sa paanumang pamamaraan. Gamitin mo po siya mightily, Ama, for your glory, sa pagbabahagi ng iyong salita. Right now, Ama, dinadalangin din po namin ang mga kapatid na may mga kahilingan, may mga problema, may mga sakit, may karamdaman na inaalala po namin ng mga kapatid sa iba't ibang sulok ng mundo. Idinadalangin po namin kung mayroon pong dumaranas ng masakit sa ulo, may sakit, may trangkaso, in the name of Jesus, anuman pong sickness na form, na gawa po ng panahon, mainit, umuulan, in the name of Jesus, Lord, ito po ay patuloy na dumali ang kagalingan sa kanila at makamta nila ang kagalingan. At yung sinasabi po ni Marites na mayroong padating na bagyo, kung ano man po ito, na bagyo na to, ito po ay sinasawata namin in the name of Jesus na hindi po mapangyari. Kung ito po ay mga gawa ng kamay ng tao, dahil po sa galing ng sinsya, O God, sila po hindi magtagumpay. Bagkus, Lord, kami po ay samahan mo at kahabagan mo ang Pilipinas dahil sinabi mo kapag may nananalangin ng dalawa o nagkakasama-sama, kami po ay papakinggan mo. Sinabi mo ang panalangin ng matuwid ay iyong papakinggan. Kaya po, Ama, inalalapit po namin ang mga panalangin ito at ang bansang Pilipinas, yung po mga bilihin, matataas na naman po ang mga bilihin. Tulungan mo po ay mga mahihirap na mayroong pagkain sa harapan ng lamesa, nakakain sila, O God, sa kabila na ang mundong ito'y pahirap ng pahirap. Ang pangako mo naman, hindi mo pababayaan ang mga umaasa sa iyo at nagtitiwala. Kaya Lord, dinihando po namin ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang mga tao magsisi at talikdan ng kasalanan upang patuloy na makasumpong ng kaligtasan. Ama, ano pa man po yung mga kahilingan ng aking mga kapatid right now, in the name of Jesus, tulungan mo po sila, Panginoon, na patuloy na maranasan yung mga kapatid namin na kasama right now, Panginoon. Mayroon po kaming kasama na 18. Ano man po yung mga kahilingan nila, business, good health, ano man po yung mga request nila right now na hindi namin mabanggit. Lord, we offer to you, ikaw po ang sasagot at magpapatupad ng kanilang mga kahilingan. Ingatan mo sila at lukuban ng iyong kapangyarihan at ang kanilang mga buhay ay patuloy mong takluban at ikaw po ay pagharian sila
at kami makapamuhay ng maayos at matuwid sa iyong harapan habang hinihintay ka namin. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Silihan mo na po ng banal na dugo ang ating mga panalangin at inaangkin po namin ang katagumpayan sa panalangin namin. Salamat po sa buhay ng Pastora Nina na ito na ibinibigay niya ang kanyang buhay para magamit ang kalwalatian. Salamat sa tagumpay. Salamat, Panginoon, sa pagsama ng mga kapatid. Sa iyo namin binibigay ang mga panalangin na to dahil alam namin makapangyarihan ka at ikaw ang gagawa sa aming buhay. Salamat po. Jesus' name we pray. Amen. 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 Back to you, Pas, Lina. Hallelujah. So, Pas, yung atin pong mga announcement po. Martes po ba, Pastora, mayroon kang prayer? Parang Wednesday po yun. Prayer. Yung Tuesday po ay yung Word to Ponder, pero kung magbabalik ka sa Tuesday, so exchange po ng Thursday. Siguro po, pansamantala ay Thursday pa rin po. Yes. May wifi po kasi kayo dyan. Salamat po. So, Wednesday po ng gabi ang mukhang pumunta dito. Kaya po, Wednesday ko po sinisked. Tapos, don't watch. Yes, po, kung Time. Po, sino po ang maglilid sa Saturday ay abang po tayo dito, workers of God's truth. So, ang pinaka Saturday, marami po libreng gabi ng atin pong weekly. So, pwede pong lagyan natin ito. Mayroon pong willing at available po na magpagamit sa Panginoon online. Hallelujah. Yes po sa ating mga kapatid. Sino pa po ba ang narito? Yan, si Sir Deron. Nandiyan pa po sina Sister Ellie, Mia. May kasama pa po tayong 18. Salamat sa mga kapatid na ito na sumuporta sa gawain ni Lord. Amen. Amen. So sabi ni Brother Jonathan, basahin natin ulit. Na-experience ko po sa jeep na pag nangangaral na ako, bigla nang natutulog ang mga tao sa harap pa po. Ang sarap po talagang matulog pag nakikinig ng Word of God. Experience ko po yan noon. Nag-uumpisa pa lang ako sa ganun po talaga. Salamat din pala sa buhay ni Sister Ellie. Nagbabahagi din na sa video na papanood ko. God bless po, Sister Ellie. Go ka lang. Si Nanay Ellie, sabi niya, Sister Biron, amen. Si Sister Helpa, God bless everyone. God bless po. Sister Lucy, amen, hallelujah. Sister Mia Cantara, amen. At si Nanay Ellie, amen po. So mga kapatid, susunod po nating pagkikita-kita ay nandun pa kayo. Pwede po kayo pagkatapos po ng message para po lalo pa po nating ma-enhance kung ano po yung atin pong natutunan sa Panginoon. Para din po ma-encourage din po sa inyo pong amen. Hallelujah. So, hindi lang po kasi kami mag-encourage, kundi kayo rin po ay ma-encourage din po kami sa magitan po ng buhay ninyo sa paglakad sa Panginoon. Si Pastora ay nawala na. Sige po, tayo po ay magpapaalam na. Bye-bye po mga kapatid. God bless po. See you po sa susunod pong linggo. Papakinggan naman po ulit natin sa isang araw si Pastor Miriel. God bless po mga kapatid. Good night. Saan po kayo naroon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tanggapin nyo ang patuloy na pag-iingat ng Diyos, ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, at ang kanyang patuloy at walang maliw na pagliligtas at pag-ibig sa atin ay maranasan nating lahat. Sa maatin ng Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito pong ating panalangin. Amen. Amen. God bless po mga kapatid and good night. Hallelujah. God bless po.